ang maisampa yung kasong kuwaranto laban po kay Elvin Tulfo. So, kung gano'n, ako'y papasalamat ulit na sana ay tulungan tayo ng Panginoon na para maipapanalo natin ang kaso dahil si Elvin Tulfo ay Amerikano, hindi po pwede siya maging maglilingkod sa Senado. So, yan, papatuloy natin. Ay, guys, kung ibigyan ng diin itong balita na bigyan natin reaction ito na kung saan ay binalita na may nakuha po ng balakang. Mukhang balakang ng tao. At kung makumpirma po ito balakang ng tao, ay ang tanong na una, kung makumpirma ito na balakang ng tao, tutugma ba ito sa mga DNA na kadugo na kung sino mga 34 na mga tao na nawala ng mga sabungero? Mari. At kung ganoon man, naku, patay na. Tigok na po si Ato Mar. Tigok na rin ang kanyang mga kasama sa Alpha Group na si General Lieutenant General Junel Istomo, si Judge Felix Reyes, at yung mga pulis na 15 na at marami pang iba. At sila ni Eric Del Rosario, De La Rosa. Sino pang iba? Yung mga kakampi, si Sunny Logan na congressman. Nako, marami kayo madadali dito. So pakinggan natin itong pinalabas. Pero mukhang ang ayon sa eksperto, mukhang iisang tao pinarapiraso yung mga buto at inihiwa-hiwalay sa mga sako. Kaya hindi mo makikita sila sa iisang sako. At isa pa, nagkukumpirma din ito yung nagtagpuan, nagkukumpirma ito sa theory ko na dahil doon sa may lumabas na katulong na si Lisa, nagsasabi siya na sa lugar kung saan siya ay nagbabantay, ay may nakikita siyang pinagputol-putol doon. At ito nga siguro sinilid sa sako at itinapon. So, hiwa-hiwalay. So, ito po ang ating teorya sa ngayon. So, pakinggan natin itong findings ng mga forensic experts ng Philippine National Police. At salamat naman sa GMA7 at gagamitin ko muna pang-comment yung inyong palabas. Okay, ito po siya. Okay, pakinggan natin. Ay na balita, posibleng mula sa balakang ng tao ang isa sa mga butong naiahon mula sa Taal Lake na hawak na ngayon ng PNP Forensics Group. Pero malaking hamon pa ang pagkuha ng DNA sa mga buto dahil sa matagal nilang pagkababad sa tubig na may asupre o sulfur. Nakatutok si Ian Cruz. Yan na. Isa sa mahigit 70 buto mula sa Taal Lake na hawak ng forensic yan sila. Kamkrame. Ang butong ito na may habang 8 pulgada sa itsura at istruktura. Oo nga, no? Parang crispy pata, oh. Na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone po. Bakit ko nasabing hip bone? Kasi balakang. Yung structures na qualify na hip bone, yung andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen, nag-indicate na sa part na siya talaga ng hip bone. Mga eksperto ito, kaya alam nila, tignan mo, parang balakangan ng tao. Posible rin anyang mula sa iisang tao lang ang na-turn over ng mga buto. Ang tsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang hip bone, tapos andun yung sacral bone niya. May dalawang balakang. Ang isa sa mga butong naiahon mula sa Taal Lake na hawak na ngayon ng PNP Forensics Group. Pero malaking hamon pa ang pagkuha ng DNA sa mga buto dahil sa matagal nilang pagkababad sa tubig na may asupre o sulfur. Nakatutok si Ian Cruz. Isa sa mahigit 70 buto mula sa Taal Lake na hawak ng forensic group ng PNP sa Kamkrame.
Ang butong ito na may habang 8 pulgada sa itsura at istruktura. Ipinapalagay ng PNP Forensic Group na buto ito mula sa balakang ng isang tao. Hip bone po. Bakit po nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, yung andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen, nag-indicate na sa part na siya talaga ng hip bone. Posible rin anyang mula sa iisang tao lang ang na-turnover ng mga buto. Ang itsura niya, parang it can appear that it belong to one person kasi may dalawang hip bone, tapos andun yung sacral bone niya, tapos meron ding lumbar bone. Possible na isa. Mahaba pa ang proseso ng pagdaraanan ng mga buto bago makuhanan ng DNA profile. Sa ngayon ay pinapatuyo muna ito lalo't matagal na nababad sa Taal Lake. Sa machine po na yan, i-extract yung DNA mula dun sa buto na nakuha nga po doon sa Taal Lake. At pag nakuha na yung DNA, dito naman po yan dadalhin sa laboratory na ito. Nandyan po ang genetic analyzer. Yan po ang maglalabas ng iba't ibang impormasyon na galing doon sa buto. Yan naman pong impormasyon na makukuha sa buto ay i-cross-match doon sa mga impormasyon na nakuha naman sa mga kaanak ng biktima. Alam mo, kung mapatunayan ito na tao ito at madikit doon sa isa sa mga kamag-anak na nawawala, naku, patay na. Solve na problema. Kasi kailangan lamang po ay isang patay para masintensyahan sila ng murder. Yan po ang nakikita ko dyan. Sa ngayon, masintensyahan din sila ng tinatawag series legal detention. Pareho din naman, pero mas matindi, mas maganda kung at least makumpirma natin na may patay. Kasi ang theory na lang dyan, kung pinatay yung isa, ganon din pinatay din ang iba. So at least yung naunang mga sako nakuha, para sana naman ay mailalabas na mga buto ng tao yun. At nakita natin na hiwa-hiwalay. So, ibig sabihin, iyan po ang nagpapaliwanag kung bakit kukunti yung mga buto na kalagay sa kada sako. Ibig sabihin, hinihiwa-hiwalay ng sadya para kung matagpuan man ay hindi mo mabuo ang kwento. So, ganun po yung nangyari dyan. So, papakinggan pa natin ulit. Hamon din sa pagkuha ng DNA ang pagkababad sa tubig na may sulfur dahil sa pagputok ng bulkan. May chance naman po, makakakuha pa rin po kami. Regardless po, ang pangako po namin is we will do our best po para makapag-generate kami ng DNA profile. Total nila sa buong katawan ay may mahuhugot na DNA. Hindi katulad ng fingerprint, dito lang po sa mga daliri o sa DNA fingerprint po, lahat po yan yung At ang pati na katawan ng tao, practical. pati libag mo, pati May DNA yan. sa skin. Sa ngayon, 18 kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nakuhanan ng DNA para ikumpara sa DNA sa mga buto. Emosyonal ang ilan sa kanila mula nang kuhanan ng DNA sample nitong Biyernes hanggang kanina. Naisip ko po yung kung totoong ginawa nung hirap na pinagdaanan ng anak ko na halos sa kagat ng lamok ayo kung padapuan yung anak ko. Tapos yung naisip ko po yung pagkitil na ginawa nila sa buhay na pinahirapan nila ng ganun. Sabi po namin sa isa't isa lang na may magmatch sa amin. Kahit hindi po ako, kahit hindi po siya. Basta isa lang po sa amin. Hustisya na po talaga yun eh. Kasi ibig sabihin po nun, lahat ng sinabi ni Totoy, totoo. Hindi aalis sa Taal Lake ang 4 na team ng forensic group hanggang kailangan sila roon dahil sa kanila nililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya sa oras na maiahon ito ng Philippine Coast Guard sa lawa. Kaya nga methodical yung ginagawa namin, systematic, at naka-record po lahat, video, saka sinusulat o nire-record po lahat ng aming mga forensic teams. Sa Kamara, may inihain ng resolusyon para imbestigahan ang kaso ng missing sabungeros. Nakasaad din sa resolusyon ang pagbuhay sa Quadcom na binuo noong 19th Congress para pangunahan ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. So yan mo, ang importante po rito ay tama yung sinabi ng mga testigo na yan, mga komplainan na yan. Kung mapatunayan na kahit isa lang sa doon, yung mga buto na yon, tataas ngayon ang respeto ng judge sa testimonya ni alias Totoy. Ibig sabihin po, nagsasabi siya ng totoo. Dagdag niyan,
ay mahirapan na tumbahin yung testimonya sa iba naman. Kasi nga, ang mangyari nito ngayon, ang testimonya ni Elias Soto ay tataas at matataas laban kay Jonel Istomo, tataas at tataas matapang laban kay Gretchen Barreto, laban kay Sunny Laguna, congressman ng Ako Bisaya, at laban sa mga 15 mga pulis at mahigit pa. Ganun po ang epekto nito kahit isa lamang po ang tao mapatunayan dyan na nawala, na makukunik yung hipbon na yun o balakang. Patay kang bata ka, Atong. Patay kang bata kayo lahat. Yan pong aking nakikita dyan. So what is important now here is it must be seen. At hindi nalalayo. Ibig sabihin ang polis naman po na hindi pa pinangalanan ngayon ni Remulla na lumapit sa kanya na siyang umuupa ng lugar na yun kung saan natagpuan yung mga buto ay nagsasabi rin ng totoo. Yan po ang mga sitwasyon ngayon. Tapos, kapag inihambing mo yan sa kwento po ng katulong na si Lisa, na nakita niya na mismo dun sa farm ni Atong Ang na pinuputol may mga ginagawa, ay ibig sabihin, ang ginagawa, pinagpuputol-putol, chap muna bago itatapon ng hiwa-hiwalay ang mga buto o katawan ng tao. Kasi iba sa mga sako yun, nabalitaan ko, na narinig kong balita kanina, na nakabalot sa bato na may tali na nakapunta din sa sakong yun. Yeah? Ibig sabihin, halos na to, halos tumaas na ng matindi yung ang bigat ng ebidensya para laban sa mga pumapatay ng tao. Ang akin lang dito, hanggang ngayon, kahit na katotohanan na ang ginamit sa pag-ambos kay City Councilor Arvin Mangyat, na dahil sa kanyang pinaambusan ni Atong Ang, ayon kay Jojo Patidungan o Dondon Patidungan, ay ang ginamit doon, yung ginamit din ng mga pulis na ang bala na pumatay sa HBT na target si Police Captain Christopher Hieronimo at si Edward Chavez na dating pulis, ay pareho ang baril na ginamit kaysa yung pag-ambos ng kay Arvin Mangyat ng 2 beses. Ang may anting-anting at si Arvin Mangyat, 200 na banat sa kanya ng bala, tad na kanyang sakyan, pero nakaupo lang siya sa may manibila, pero hindi siya tinatamaan ng bala. Yan ang mangyari. Natamaan lang siya ng mga bubog. So, ganun din sa una at pangalawa na ambos sa kanya. So, kaya dito po natin, hinuhop natin na magmamatch yung buto, yung hip bone, o di kaya yung crispy pata pa kung sa baboy yun na magkukunik sa kahit sinong tao doon, tapos na po ang laban. Hanggang dyan na po tayo, si Armando Cabrera, to serve and protect. Yun, police yun. Rodel Daba, basta dikit sa Salvatore Digongyo, bilyonaryo. Hindi naman siguro. Huwag nyo isama si Digong dito. Walang kinalaman si Digong dito, kundi dapat yung tandaan po, ang nagbigay ng prangkisa ng isabong ay hindi si Digong, kundi Kongreso. Parang kagaya sa Pugo, Kongreso din ang nabigay. So, Bob Wako, nga kayo, maya at matulad kay Roqueta, nakatakas tuloy na sa ibang bansa. Oo nga, si Kwan, hindi na nag-iingay si Atong, baka nakasibat na. Hermenegildo Trinos, ikaw magbantay. Hindi ko maintindihan ibig mo po sabihin, sir, kung ikaw magbantay, magbantay ng ano? Hindi naman tayo guardian, hindi naman tayo police. Skydance Mentinilla, sana hindi napasok ng sindikato ang mga expert ng mga forensic. Cassandra Daisy, pilit nila milyon kay Duterte, kaya halata na hindi sincere ang mga pag-imbestiga. Yun nga, bakit niya may hinahalo kay Duterte? Wala nang kinalaman kay Duterte dito.
Kaya nga, napagdudahan kayo ng tao, mga tanim sako tuloy na nakikita nila. Baka tumakas na yan, dapat bantayan na yan siya na mabuti. So, yan ang panawagan natin. Hindi naman siguro taong bayan, pero si Gretchen at saka si Atang lahat sila dito ay dapat nagsampa na ang DOJ ng kaso ng provisional hold departure order para hindi makaalis mga yan. Nagsabi si Fortune na mali. Mali nga ang gusto ko lang i-discuss na mali, walang ino-observe na chain of custody rito. Alan Sarti, tagal bago hulihin, kitang-kita na ng si Atong gumawa niyan. Yan, mabagal sila magsampa ng kaso. Bob Wako, naku po, positive na buto ng mga tao, at tatakas na yung mga suspect kay Kamuro, kay Kumaro. Grabe paano nila nagawang tantarin ang tao, hindi pa nila kinakonsensya. Wala na kong konsensya yung mga killer na yan. Mango, na-describe na yan ni Las Cañas kung how ruthless Digong and his group are. Okay, so si Bob may museum siya sa Davao City. At taga Davao, ibang home collector, ay hindi natin alam eh. May mahilig kayo huwag nyo idikit kay Digong to, kay Atong lang ito kasalanan. Napakalayo to kay Digong. Presperes, maya papagat panapon. Huwag nyo haluan ng kasi maliligaw ang investigasyon, makakalusot tuloy si Atong ang nito. Kay Kamuro, kay Kumaro, RR, paano makatakas na naman si Atong ang. Thomas Isplana, gandang tanghali sa iyo, Dr. Toto. Gregorio Rimulta, hi, hello sir. O sige, yun lang sa aking panawagan. Huwag naman sana ayusin ninyo pag-imbestiga. Tsaka yung chain of custody rule na siguraduhin na yung nakuha ninyo na buto sa ilalim ay siyang buto rin na ipresenta sa korte at siya rin ang buto na sinumite sa forensic. Kaya mag-ingat po kayo kundi matatalo ang kaso ninyo. So magandang tanghapon po sa lahat.